Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko pong batiin yung mga followers ng ating Panginoong Jesucristo sa Italy. No? Sa New Testament times pa lang, marami nang nakakilala sa Panginoong Jesucristo doon sa Rome. New Testament times pa lang yon. Pero isipin niyo pong mabuti, no? After 2,000 years, halos buong mundo meron ng mga mananampalataya kahit sa bansa sa mundo. So, isang katunayan po yan na merong talagang paglago ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Now, yung tatalakayin po natin ngayon ay matatagpuan po sa Matthew chapter 13 verse 31 to 32. Ang pinaka-focus po natin yung growth of redemption or growth of the kingdom. So dito po sa Lumang Tipan, ipinangako yung Messiah, yung Redeemer, ang Panginoong Jesucristo ipapanganak. Magtatatag siya ng kaharian at yung kaharian niya lalago. At yung paglaganap ng kanyang kaharian, paglaganap ng ebanghelyo, pag-abante ng Great Commission ng Panginoong Jesucristo, yan ang katunayan na meron talagang growth of redemption. Lalago ang pagtutubos ng ating Panginoong Jesucristo dito sa mundo. Now, itong parable po na ito, very important kasi pag tinignan niyo po rito sa Matthew chapter 13, ang daming beses sinabi ng Panginoong Jesucristo, the kingdom of heaven is like. Now, syempre maraming mga tanong yung mga tao. Si Jesus Christ very advanced mag-isip. So baka isipin ng mga tao na baka majority ng populasyon ng tao hindi mananampalataya in the future. Kasi nga yung mga parable niya, mga nauna niyang parable, halimbawa parable of the sower, may 4 na klase doon ng buto. Yung unang 3 hindi mga tunay na mananampalataya, or kumbaga sila yung mga negative yung portrayal doon. Isa lang yung okay, yung buto na natanim sa matabang lupa. So parang isipin mo, teka, 75% talagang hindi maganda, 25% lang yung maayos. So para maiwasan yung mga ganong kaisipan, dinagdag ng Panginoong Jesucristo tong parable na to. Sabi niya, someday majority of the world's population talaga masasakop ng kaharian ng Diyos. Kaya sabi niya, He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed. Nagsimulang napakaliit, sabi ng Panginoong Jesucristo, which a man took and planted in his field, though it is the smallest of all seeds, pinakamaliit sa lahat, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. Nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang butil ng binhi ng mustasa. Gaano kaliit yon? Ganito lang po kaliit. So sabi niya, butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inahasik sa kanyang bukid. Ano yung bukid na yan? Yan yung mundo. Iyan ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi, ngunit nang tumubo ay siyang pinakamalaki sa mga halaman at nagiging punong kahoy. Ano pat ang mga ibon sa himpapawid ay dumarating at nagpupugad sa kanyang mga sanga. So sabi ng Panginoong Jesucristo, yung kingdom na dumating, maliit lang yan simula, parang mustard seed. Pero lumalaki, lumalago. So yung unang katuruan po natin ngayong umaga, listen to this mga kapatid. The mustard seed is the rock spoken of by Daniel. Now, obserbahan nating mabuti, no? Sabi dito, ang kaharian ng langit. Yung kaharian ng langit na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo, nakapropesiya pa lang yan sa panahon ni Daniel. So sabi ni Daniel, sa panaginip ni Nebuchadnezzar, merong 4 na kingdoms na darating. Yung Babylon, sa panahon ni Daniel po yan, ni Nebuchadnezzar. Medo-Persia, tapos Alexander the Great. Medo-Persia, yan yung Cyrus the Great. Etong bronze ay Alexander the Great, Greece. And then Roman Empire. Now, sa mga panahon ng Roman Empire, pinanganak ang Panginoong Jesucristo, siya na nga yung bato na natipak, pero hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos. Batong natipak. At pakinggan niyo pong mabuti yung sinabi ng propeta Daniel, no? Pagdating ng Panginoong Jesucristo, siya yung bato na natipak na pupuno sa buong mundo. Tingnan niyo po yung pagkakasabi. But the rock that struck the statue became a huge mountain and filled the whole earth. Yung bato na dumating, yung kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, bato lang siya na dumating, pero naging malaking bundok. At hindi lang siya naging malaking bundok, pinuno niya pa yung buong mundo.
Ganyan yung kaharian ng Diyos. Now, tinan niyo po yung pagkakasabi ni Jesus. Sabi ni Jesus Christ, pagdating niya, diba, repent for the kingdom of heaven is near. The kingdom of God is near. Nandiyan na yung kingdom. So, sa time ni Jesus Christ, nung dumating yung kingdom, sabi rito, it's like a mustard seed. Parang bato sa panahon ni Daniel. Pero this time, mustard seed yung pagkakasabi ni Jesus. Pinakamaliit sa lahat ng binhi. Pero naging pinakamalaki sa mga halaman. At naging punong kahoy. It is the largest of garden plants and becomes a tree. Naging puno. Buto, naging pinakamalaking halaman, and then naging puno. At sabi dito, so that the birds can come and perch in its branches. Alam niyo po yung puno sa Old Testament, pag sinabing puno, mga kaharian po yan eh. Yan yung, dyan nila nilalarawan yung kaharian. Mga major kingdoms, Assyria, Egypt, Babylon, nilalarawan sa isang punong malaki. Tapos, mayabong yung mga sanga. Ibig sabihin, ang layo ng nararating ng mga sanga. At yung mga ibon sumisilong. Yung mga ibon po, simbolo yan ng mga bansa. No? Iba't ibang mga bansa sumisilong sa sanga ng mga malalaking kaharian na yon. So, sabi ni Jesus Christ rito, yung kaharian ko, it's like a mustard seed. Maliit, pero lalaki yan. Pinakamalaking halaman sa hardin. Tapos, magiging puno. At yung mga iba't ibang mga bansa sa mundo sisilong sa mga sanga at magpupugad sa mga sanga ng aking kaharian. Kaya ano po to prophetic na yung mga bansa sa mundo talagang sisilong sa sanga ng isang malaking puno na nagsimula lang sa maliit na buto. So, the mustard seed is the rock that's spoken of by Daniel. Kay Daniel naman, bato na naging bundok na pinuno yung buong mundo. Kaya confident ako, yung buong mundo talaga, lahat ng mga bansa sasamba sa Panginoong Jesucristo, and the vast majority of the world's population will worship the Lord Jesus Christ. Number 2, the field was the world where the kingdom of heaven planted. So yung field po na tinutukoy rito, kung saan itinanim yung mustard seed, ito po yung mundo natin na ito. And the kingdom of God, the kingdom of heaven, started small, maliit na nagsimula. Sa kasalukuyan, it is growing, and in the future, it will fill the whole world. Consistent po yan sa prophecy sa Book of Daniel. Bato na naging malaking bundok na pinuno yung buong mundo. Kay Jesus naman, nung dumating na yung kaharian, mustard seed, naging pinakamalaking halaman sa hardin, naging puno, at yung mga bansa ay sumisilong sa mga sanga nito. So, the kingdom of heaven started small sa panahon ni Jesus Christ, is growing right now, and will fill the whole world. Now, saan mo ilalagay itong mga ganitong talata kung naniniwala ka na yung mundo natin pasama ng pasama? Saan mo ilalagay yung mga ganitong talata kung naniniwala ka na ang mga bansa sa mundo, imbis na kay Kristo sumamba, sa Antikristo sasamba? O kaya, hindi sila talaga tatalikod sa kanilang mga kasalanan, hindi talaga matutupad ang Great Commission. Unfortunately, majority dito sa Pilipinas, ganun yung thinking. Pasama ng pasama yung mundo, yung mga bansa, hindi tatalikod sa Panginoong Jesucristo, hindi tatalikod sa kasalanan at lalapit sa Panginoong Jesucristo. Ang mentality, wala pa yung kaharian ng Panginoong Jesucristo dito sa mundo, hindi pa tayo nagkahari kasama ng Panginoong Jesucristo. Majority po yan dito sa Pilipinas. Pero dito po, sa devotion natin na I hope natututunan natin. Optimistic, very positive po yung Biblia na sinasabi lahat ng mga bansa luluhod sa ating Panginoon Jesucristo. Abangan niyo po yung mga susunod natin mga devotions patungkol po dito hanggang sa matapos natin ito para makita niyo po yung kabuuan ng Biblia kung saan nakabase yung ating pag-asa. So the kingdom of heaven started small, is growing right now, and will fill the whole world. Napakaganda po ng pagkakasabi ng Panginoong Jesucristo patungkol sa kanyang kaharian. Now, ano po yung application natin dito? Number 1, kapatid, kahit nasan lugar ka pa, pwedeng nagluluto ka ngayon ng almusal ng iyong anak, no? Find your role in the growing kingdom of God. Meron ka pong role. It's like a movie. It's like a theater. Meron ka palang role. May gampanin ka. Kasama ka sa istorya ng Diyos. Kailangan mong mahanap yun, kapatid, yung role mo sa growing kingdom of God.
Kasi whether you like it or not, lalago ang kaharian ng Diyos kahit sumama ka o hindi. Pero ang mas maganda, sumama ka because you are invited. Find your role in the growing kingdom of God. Number 2, offer your family. Ngayon pa lang, i-dedicate mo na yung mga anak mo, mga kapatid mo. Lord, I dedicate all these people to you. Lalo na yung mga hindi pa sumasamba sa Panginoong Jesucristo, hindi pa talaga follower ni Jesus. Ngayon pa lang, sabi mo, Lord, binibigay ko na po sa inyo itong tao na to. Kayo po magpalambot ng puso nito, no? Offer your family, your talents, career, even finances, and everything you have for the kingdom of God. Kung meron mang investment na hindi ka malulugi, kung meron mang investment na worthwhile, worth it, kung meron mang investment na pang-eternal, pang-walang hanggan ang resulta, ito po yan, kapatid. So give your all. Your family, talents, career, finances, time, energy, everything you've got, everything you have for the kingdom of God. Pangatlo po, seek first the kingdom of God and His righteousness, and let God supply all your needs. Minsan, binabaligtad natin Ang priority natin yung mga needs natin araw-araw. Mga pambayad natin ng bills, negosyo, or kung ano man, no? Minsan yun yung priority natin Tapos yung kingdom, nasa pangalawa, no? Or yung iba nga, pangatlo, pang-apat. Or yung iba, hindi nga priority yung kaharian ng Diyos. Pero ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, make the kingdom of God your top priority. Kung ikaw naglilingkod ka sa kaharian ng Diyos, hayaan mo yung kaharian ng Diyos magpasweldo sa'yo, bumuhay sa'yo, bumuhay sa pamilya mo, magbayad ng mga bills mo. Ang priority mo, kingdom of God. Lahat tayo, pag naglingkod sa kaharian ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Pangako po yan ng ating Panginoong Jesucristo. So let's give our all for the kingdom, for the advancement of the kingdom of God here on earth. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and let God supply all your needs. Ito po ay pangako ng Panginoong Jesucristo na talagang yakapin natin at isabuhay natin. Para naman po sa ating discussion, why should we prioritize the kingdom of God over our daily needs? Marami tayong pangailangan, totoo yan, sa araw-araw. Pero bakit yung kingdom of God yung priority natin? Yung paglilingkod sa kaharian ng Diyos, yung priority natin. Sagutin po natin yan sa ating mga discussion group. At para po sa ating panalangin, Father, please change my heart. Make me prioritize your kingdom. Let me entrust you my future, family, and even finances as I prioritize the growth of your kingdom. Lord, tulungan niyo po ako. Ipagkatiwala sa inyo yung mga pangangailangan ko, pamilya ko, future ko. But as for me, ipa-prioritize ko ang inyong kaharian. Please use me. I do not want to waste my life. I want to invest my life, time, effort, energy in all I have in your kingdom. In Jesus' name. Napakagandang panalangin po, no? Magkakaroon talaga tayo ng direction sa buhay. Pag nakita natin yung kingdom ng Panginoon, it's a growing kingdom. It's a conquering kingdom. At alam mo na parte ka ng istorya ng Diyos na iyon. At sarap sa pakiramdam na meron kang purpose na makikita mo yung istorya mo sa napakalaking istorya ng Diyos na may pinapagawa pala sa iyo ang Diyos. And you have to give your life, your time, effort, energy, and all you have for this endeavor, this undertaking of the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, no, pinapamanhik ko sa inyo, no, maging Great Commission driven Christian po tayo. Na kung ano yung priority ng Panginoong Jesucristo, priority po natin. Kausapin po natin si Lord right after this devotion, ipahayag natin sa Kanya kung papaano natin ninanais na mas mapaglingkuran pa ang ating Panginoong Jesucristo at ang Kanyang kaharian. Now, i-announce ko na rin po, no, meron po tayong mga daily discussion kasi meron tayong discussion po rito sa devotion natin. Ito, nakadesign po ito para sa inyong mga kapamilya talaga, mga kaibigan, mga normally nakaka-chat na nagbibigay tayo ng avenue
kaparaanan para mas mabilis nating maabot na yung mga mahal natin sa buhay. Na pag shinare natin yung devotion natin, i-follow up nyo na rin ng discussion. Kamusta? Anong natutunan mo dyan? Ako, ito yung natutunan ko. So, in that way, nakaka-engage tayo, nakaka-reach out tayo sa mga tao sa paligid natin. Now, kung wala po kayong mga discussion group, meron po tayo yan every day po yan, Monday to Saturday, alas 8 po ng gabi, Philippine time. Pwede po kayong mag-join. At kung ano ba yung mga insights niyo, pwede nyo pong i-share sa ating mga discussion groups po. Online po ito. So, kung meron po kayo natutunan sa devotion po natin na ito, ipalam nyo po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends as our way of contributing to the growth of the kingdom of God here on earth. Maraming salamat po. Pagpalain ng Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.